Boy Sisi po mga kababayan, ito si Senator Kilay aka Waiter. Senator Chis Escudero kay dating Pangulong Duterte. Akalain niyo mga kababayan, sino palpal niya si VP Inday Sara nung punahin ni VP Inday etong amo ni Chis Escudero na si Baby M sa kanyang flood control. Na tila baga, sinasabi nitong si Waiter mga kababayan na wala kang karapatan Sara na pumuna kay Baby M dahil di hamak daw na mas matagal na umupo si Digong bilang presidente kaysa kay PBBM. 6 na taon daw si Digong mga kababayan kumpara kay Baby M na 2 taon pa lang. Na kung inyo naman tutuusin mga kababayan, bumahaba na ganun katindi sa panahon ni Pangulong Duterte? Hindi naman, di ba? At kung taon lang naman ang bibilangin, Chis Escudero, Kilay, Waiter, ay di hamak na mas matagal ka dyan sa pwesto kaysa kay dating Pangulong Duterte. Isipin nyo na lang mabuti mga kababayan ha. Lampas 20 years na itong naging senador mga kababayan. Diyan na nga siya tinubuan ng Kilay, di ba? Tapos isisisi kay dating Pangulong Duterte etong kapalpakan ng kanyang among si Baby M. At sinupalpal pa si VP Sara? Pakinggan nyo po ang reaksyon ng mga political analyst mga kababayan. You corrected the Senate President Chis Escudero sa post mo. Nakita ko kahapon. Ako nang nakita. Sinabi mo, ikaw nga Chis, 18 years, senador. At ngayon, Senate President pa. Bakit mo kino-question 18 years pala siya mga kababayan mga nagawa na naging senador? Ng previous government na 6 na taon, hindi tayo nagkaroon ng ganito ka-mayor na malubhang pagbaha kagaya ng nangyari sa Carina. And kino-question mo yung... To think ba kababayan ha na kahit pa 2 taon, itong si PBBM mga kababayan na nanungkulan, nakatanggap na siya ng bilyon-bilyon kung hindi trilyon na budget para masolusyonan itong baha. Anong nangyari? Di ba pinabayaan ng mga ilog, yung ilog Pasig ngayon para ng basurahan? Yung Dolomite Beach mga kababayan, kung hindi yan nililinisan araw-araw, parang basurahan na rin. Dahil mga kababayan, hindi po na maintain mga kababayan ang kalinisan. Walang pake itong gobyerno ngayon mga kababayan. Pinagdaanan ng governance nila sa Davao City. At samantalang sinasabi ni Chis na 2 years pa lang naman si Marcos Jr. Pero hindi niya inamin na mayroon palang 1.4 trillion. Trilyones na mga kababayan ang dumaan sa mga kamay ni BBM para maibsan itong baha. Marcos Jr. in just 2 years na hindi nalaman ng taong bayan, so balit sumambulat na wala palang pinatunguhan ang kabulukan ng kanilang diskarte baha ang 1 trillion mga kababayan. Sa flood control. 1 trillion para sa flood control. Gone. As good as nothing. Tapos, another 1 trillion mga kababayan in 2 years para sa ayuda. Gone na naman. As good as nothing. How do you react and sama-sama tayong babangag muli? Explain to the people na bakit ibinabalik ni Chis Escudero sa former president, former President Duterte na doon nagkulang ng master plan, 6 na taon daw na nanungkulan yung tatay, samantalang ito 2 taon pa lang si Marcos Jr. Sas. Boy Sisi ang Kilay mga kababayan, no? Ito siguro ang mga kababayan. Bayad utang ni Mr. Kilay dahil nailuklok siya dyan bilang Senate President. Nabira din ito ni Sara ang dapat mga leader daw mga kababayan ay hindi ginagawang taghawak ng baso ng champagne. Natamaan. Kaya gumanti kay Sara Duterte. Alam nyo, ang strategy nila dyan, ang kanilang communication strategy nila dyan, is questioning yung tatay ni Sara. Sabi nila, kaya alam mo, gusto nilang wasakin yung buong Duterte family. Pero hindi naniniwala dyan ang mga tao mga kababayan dahil nakikita natin sa resulta Paano nila mawawasak si dating Pangulong Digong na siya ang nagkulang? Na kung sa panahon niya, wala namang ganyang katinding baha. Diba ang sabi nila, lalo na yung isa sa mga columnist ng Manila Times, si Contreras, no? Isa pa yun, kalbong yun. Ang sabi niya is 6 years naging presidente ang tatay ni Sara. Isipin niya na lang ha, bumahaba ng ganyang katindi noong panahon ng dating Pangulong Duterte, ang daming bagyo nga nun, di ba? Wala. Dahil maayos na napatupad ang flood control program. Anong ginawa niya para sa baha? Kasi kina-question to 2 years ni Marcos Bongbong. Well, by analogy, ang tamang comparison din, yung tatay ni Bongbong. 20 years po ang tatay ni Bongbong Marcos na presidente. Anong ginawa niya para sa baha? Nadamay patuloy. See? Damay-damay na to.
kung halongkatan lang naman ng baho mga kababayan, di hamak na mas maraming tinatagong kalansay itong kampo ni Baby M. O kung 6 years ni Duterte, ng Pangulong Duterte, ang kinakasyon niya kung ginawa sa baha, binabaling yung tatay ni Sara, ibabaling din namin sa tatay ni Bongbong. 20 years yung tatay mo Bongbong, anong ginawa para sa baha? Sas? Yes, ma'am. Which goes back to what I was saying, no? Kasi kahit kahit itong Senate President, si Mr. Kilay mga kababayan, diyan na po tinubuan ng Kilay sa Senado mga kababayan. At tuting mga kababayan, itong mga projects, itong flood control projects, pagpopondo dito, ay dumadaan yan sa kanila. Sila ang nag-a-approve. Sila ang may oversight mga kababayan para kumusta na tong mga proyekto nito na pinatupad ng gobyernong Bangag. So wag kang maghugas kamay, cheese, dahil hindi ka kasi inosente gaya ng Kilay mo. nagpa-pipe in ng disparinghado, di ba? So parang labo naman ang sinasabi nito, right? So, and again, we can see that it's political again. Yes. No? It's political again. Pansin And niyo mga kababayan, for a lot no? of us, we're kind of Puro tanggol na lang sila mga kababayan na para talagang sa kanila mga kababayan, walang mali itong si Bangag administration. Perfect na perfect para sa kanila mga kababayan na kung pupunahin mo ay magagalit sila. Gigipitin ka pa. sick and tired of politics, no? From the Sick and get-go, tired, pagbuo no? ng mga Marcos, puro politika na lang ang ginawa. And who pays for that? Ang Taong bayan. nagbabayad niyan ay ang taong bayan, di ba? Saya sa pera mga So, kababayan. ito yung gusto kong tanungin sa iyo, Sas, no? Na kahit ang Senate President, kasi nakita natin, no, yung sa Marcos administration, abay, lahat pala sila ganyan. Lahat ng politiko ngayon mga kababayan naging tagapagtanggol. Nangagba. Yun ang parang nakakahina dito. Lahat, parang walang tatayo dyan na may prinsipyo at magsasalita against Marcos. Yes. Gigipit din kasi sa budget mga kababayan Ang pang-blackmail nitong administrasyon ngayon mga kababayan is pera. Babangga ka, wala kang budget, wala kang pera. Kawawa ka. Tambaloslos, wala Yeah. talaga. Yeah. Go ahead, Sas. Kakaiba, di ba? Kakaiba ito. Kakaiba? O lahat kayo, gusto nyo unity. Ano ba pinatunguhan yan? Sama-sama silang babangag muli mga kababayan. Sama-sama silang naging milyonaryo. Lalo na ito si Senator Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, na ang Diyan na tinubuan ng Kilay sa Senado. sinasabi niya, kino-question niya yung nagawa ng tatay. Di ba ang issue dito is oversight ng flood control? Correct. Yun, Di ba real kayo, issue. di ba kayo dyan sa Kongreso, ang may Sa Senado rin. mandate ng oversight? Kaya dapat bago kayo nag-a-approve ng pera para sa flood control, dinido due diligence ito. Ano bang na-accomplish na? Ano bang pinatutunguhan nito? Hindi ba? Thank you na lang mga kababayan. Yung trillion na dumaan daw sa kamay ni Marcos para dito sa flood control. And alam ng mga congressman na ang flood control lang isa sa mga pinakamadaling kupitan ng pera. Exactly. Kasi paano mo nga naman i-audit ang flood control? Hindi ba? Inanod na ng baha mga kababayan. Pagbaha, wala na. Sabi nila, nag-desilt kami dyan kinuha namin yung mga silt dyan sa mga sapa. Saan ang ebidensya? Ay, inanod na. Wala na, hindi mo na makikita dahil inanod ng baha. Sas, force majeure. Tapos na ang usapan. Force badge, di ba? Na parang kayo ang may problema dyan. Kayo ang nag-a-approve ng mga pondo. Di ba? Ang nangyayari ay hindi nyo ina-aprobahan. Ang pondong ina-aprobahan ninyo ay hindi yung master plan. Ang ina-aprobahan ninyo kung ano ang particular needs ng bawat isang congressman sa inyo. See? So bakit magbaang-maangan itong si Kilay mga kababayan na wala daw master plan ng panahon ni dating Pangulong Duterte? See? So dumadaan pala sa kanila mga kababayan itong panghihingi ng budget sa flood control tapos bigay lang na sila ng bigay sa individual na request ng mga buhaya. Tapos, wala palang master plan. So, alam mo Chis, na walang master plan. So, anong silbi nyo bilang mambabatas kung hindi kayo nakapag-suggest ng master plan? Bawat isang senador para may kupit. Yan ang katotohanan Kupit pa dyan. mo. Na ayaw nyo Kanya-kanyang maisiwalat kupitan. sa taong bayan. Pero ito ay alam ng lahat ng mga taong may alam sa gobyerno. Yun. Na yan ang number one source ng kupit.
ang flood control project. Less. Tapos, etong si Kilay mga kababayan, akala mo kung sinong Poncho Pilato? Dan, former Senator Ping Lacson, ang pumuna nito sabi niya, 80% ng kontratista diyan sa mga flood control na yan ay mga kongresista din o mga pamilya din nila. So, hindi nila pinuna. See? Kung si Lacson mga kababayan ang bumira, wala silang pake. Pero kung si Sara, atake sila ng atake. By the way, ewan lang natin na kung itong si Ping Lacson ay makikiline up ba sa unit team? Dahil mayroong mga posters mga kababayan ay nasilali si Lacson sa unit team. So, ano nang paninindigan mo Lacson kung ganyan? Anti-corruption ka tapos sasama ka dyan sa mga taong may bahid ng issue ng corruption. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa pagmamayabang nitong si Boy Kilay at inaatake na si dating Pangulong Duterte para ipagtanggol ang kanyang amo na si Baby M? Post your comments below.